Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, update ho tayo sa nangyari kahapong unang araw, unang sesyon ho ng 28th Congress. Mapa Senado, mapa Kamara, dyan ho sa House of Representatives. Ang naging highlights ho mga kababayan, dyan ho sa unang araw, unang sesyon ho ng 28th Congress, nagkaroon ho ng mga botohan. Pati ho dyan sa Senado, nagkaroon ho ng botohan kung sino ang dapat maging bagong Senate President. Pero sa kasamang palad ho, natili ho si Escudero na asawa ni Hart na ex ni Jericho Rosales. Dyan naman ho sa Kamara, sa House of Representatives, nagkaroon din ho ng botohan dyan kung sino ang bago or mananatiling speaker ho si Speaker Martin Romualdez. No, sa kabutihang palad ho, ang nakuha hong boto ni Speaker Martin Romualdez para mapanatili ho siya sa kanyang pwesto bilang Speaker of the House 269 votes. So napakataas ho nun mga kababayan. Bago nangyari ang botohan, alam niyo naman itong mga Duterte, maraming kadramahan ito eh. Mahilig ito sa mga medyo pa-showbiz ba, ganun. Si 51 billion boy tuloy. Si Congressman Pulong Duterte, mga kababayan, ay agaw pansin na kung saan bago ho magkaroon ng botohan ho dyan, nag-walk out. Kung iisipin nyo, no, kung gagamitan ho natin ng utak, siyempre matagal na rin ho congressman ito. Alam niyo naman ho magkakaroon ng botohan kung sino ang karapat-dapat maging Speaker of the House ngayong 28th Congress. Alam niyo naman yan. Ba't nagpunta ka pa? Tapos aalis ka rin naman. Hindi mo naman din pala tatapusin ng sesyon. Hindi ka pa naman pala boboto. Bakit nagpunta ka pa diyan? Sure ball naman na alam mo magkakaroon ng botohan. Naligo ka pa, nagbarong ka pa, bumiyahe ka pa papunta diyan. So, ano ito? Drama na naman ito. Para makakuha ho ng simpatya ng taong bayan. Ayan ho, lumabas si Representative Paulo Duterte Batasan South Wings kasabay ng pagbubukas ng ika-28th Congress para sa nominasyon ng speakership ngayong Lunes, Hulyo 28. Ayan ho, mga kababayan. Bakit mo pa gagawin? Ba't nagpunta ka pa dyan, di ba? Isipin mo mga kababayan, bakit gagawin mo pa yan? Isipin mo, naligo ka, gumising ka ng maaga, nagbarong ka, nagprepare ka. Tapos ba't mo gagawin yan? Ba't aalis ka lang? Imposible hindi mo alam magkakaroon ng botohan. Hindi naman kaya ito umalis, nag-walkout, nahiya ho sa ginawang kaduwagan ho ng kanyang kapatid na si Barbie Duterte tuloy. Baka naman nahihiya kasi nandoon ang ating bagong kampiyon sa boxing, ang bagong pambansang kamao ng Philippine National Police, si PNP Chief General Nicolas Torre III. Baka naman nahiya, nandoon. Kasi parang ang nangyari tuloy, parang binigyan ho nila ng parang binigyan ho nila ng kahiya-hiya itong lungsod ho ng Davao. Baka naman kaya nag-walk out, nahiya sa ginawang kabarbihan ni kanyang bunsuan na si Baste. Pakinggan niyo natin sa balita. Ano bang dahilan nito? Nagbotohan ang mga kongresista para sa liderato ng Kamara sa 20th Congress. Walang lumaban, kaya si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez pa rin ang mananatiling. Wala pala siya naging katunggali, ano?
Wala pala siya naging katunggali. Oh, malakas eh, mapapahiya lang. Kasi nung nakaraan ng bulong-bulungan, parang ang magiging katunggali ni Speaker Martin. Itong di umano ay lalaki daw ni Congressman Benitez. Oh, so nanalo ngayon natili sa kanyang pwesto si Representative Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Baka naman. Baka lang naman. Patuloy natin. House Speaker sa botong 269. Si Quezon Representative J.J. Suarez ang nag-nominate sa kanya na sinigundahan ni Presidential son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Nag-abstain o hindi bumoto sina Navotas Representative Toby Chanco at Cebu 5th District Representative Juke Frasco. Pati ang napaulat na kalaban ni Romualdez sa pagka-speaker na si Bacolod Lone District Representative Albi Benitez. Hindi bumoto si Toby Tiangco. There's something wrong about this. May halong showbiz na, may issue. Sa politika talaga parang may sa showbiz din, Isipin mo si Toby Tiangco hindi bumoto. Why? Why? Tuloy natin. Nag-abstain din. Ayon kay Benitez, hindi niya binoto si Romualdez dahil naniniwala siyang ang kailangan ng Kamara ay isang leader na susuportahan si Pangulong Bongbong Marcos at hindi hihilahin pababa ang Pangulo. Sa kabila niyan, matapang ang naging mensahe ni Romualdez sa kanyang speech matapos manumpa. Nagpasa rin siya sa Korte Suprema kaugnay ng pagdedeklara sa Pero sabi ni Kong Benitez kasi kailangan daw sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Actually, mga kababayan, ako naniniwala ko, malaki rin na itulong ni Speaker Martin kay Pangulong Bongbong Marcos. Actually, mga kababayan, although itong sinasabi ni PBBM na against siya sa impeachment, hindi natin alam kung yun talaga nasa puso niya. Pero aminin natin, may benefits ito para kay Pangulong Bongbong. Kapag itong si BP Inday Sara Duterte na-impeach at hindi na makakatakbo ng kahit anong posisyon sa gobyerno, may benefits kay Pangulong Bongbong ito. Bakit? Kapag ito si BP Inday Sara Duterte nanalo ng 2028, sigurado kung ano-anong gagawing issue, kaso rito kay PBBM, gagantihan niya. So, itong impeachment na galing sa House of Representatives, ayaw man ni Pangulong Bongbong, may benefits ito para sa kanya. Ewan ko lang kung nakukuha nyo ibig ko sabihin. Pero hindi natin alam kung yung talagang nasa puso ni PBBM o may laro lang din yan. Dahil siyempre, di ba, presidente yan, may mga bumabanat sa kanya, naninira sa kanya, gustong mapabaksak ang kanyang administrasyon. So, hindi natin masabi kung yun talaga nasa puso ni Pangulong Bongbong. Di ba, dati nga sabi niya, hindi tayo maipag-unahin sa ICC, ganito, ganyan. Hindi papahuli sila Digong, ganito, ganyan. Pero nangyari ang nangyari. May mga diskarte rin, may laruin si Pangulong Bongbong. Hindi pwedeng wala. Presidente yan, marami bumabanat dyan Tuloy natin. Of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na unconstitutional o labag sa batas. The court may close a case, but it cannot close a cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. And as your Speaker, I will be here, not just to preside, but to protect. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Sisiguraduhin kong walang bubong ang babagsak, walang pader magigiba, at walang miyembro ang mapapabayaan. Kung si Romualdez hindi mangiiwan, bigla namang umalis ng batasang Teka muna, matindi yung mensahe na yun, mga kababayan. Can be a sign of Dali, may ads po yung liver mo. pambansa si Davao City Representative Paulo Duterte.
Nag-walk out siya pagkatapos ng roll call kasama ang mga kapwa mambabatas mula Davao. Ayon kay Pulong, hindi siya bumoto para sa speaker at hindi rin siya sasali sa minority bloc. Ayaw daw niyang maging bahagi ng tinawag niyang political circus na nakalimutan na kung sino ang dapat pagsaserbisyuhan, ang taong bayan. Samantala, inihalal bilang Senior Deputy Speaker si Quezon Representative JJ Suarez. May siyam ding napili na Deputy Speakers. Nakuha naman ni Bakit kaya gano'n ng pamilya Duterte, no? Minsan pag nagbigay ng mensahe, akala mo tunay, eh, no? Puti pagsilbihan daw ang taong bayan. Pagsisilbihan, libo-libo namatay sa administrasyon ng tatay mo. Kung pinagsilbihan nyo ng tama ang taong bayan nung panahon ng tatay mo, hindi libo-libo namatay. Kita mo, nasamsam na droga nung panahon ni Digong, ang konti lang. Maniniwala ba kayo na konti ang droga sa panahon ni Digong? Ha? Ang konti lang, wala pa yatang 20 billion. O 14 billion lang yata. From 2016 to 2022, 14 billion lang yata. Basta wala pang 20 billion, sigurado. Samantalang ang administrasyon Duterte, administrasyong Marcos, from 2022 to 2025, ang nasamsam na ng gobyerno na droga, nasa 50 billion na. At walang libo-libong namamatay. Walang war on drugs, extrajudicial killing na nangyari. Pero, kay Digong, nasa 14 billion lang yata ang nasamsam na droga. Basta wala pang 20 billion na. Pero ang namatay libo-libo. May extrajudicial killing pa. Ang nakakatawa pa doon, walang mga matataas, kilala, popularidad na tao na nakulong. Tapos puro sa mahihirap pa yung war on drugs. Wala, may narinig na ba kayo na war on drugs, extrajudicial killing, anak ng mayaman? Ha? Di ba naririnig natin puro ang war on drugs, operation, extrajudicial killing, nasa puro mahihirap na lugar. Kasi nga, hindi nila pwedeng gawin sa may lugar ng mayayaman yon. Baka makatisod sila ng anak ni ganito, anak ni ganyan. Di ba? Hindi nyo napansin. Samantalang naman dito kay Pangulong Bongbong, 3 taon pa ang iuupo niya, pero nasamsam na 50 billion. Tapos, wala pang libo-libong namatay, pero may mga nakukulong, marami na mga matataas na tao. So, ang layo, no? Ang layo ng performance. Ayan yung inarte ni 51 billion boy tuloy ni Congressman Paulo Duterte. Pupunta-punta ka dyan tapos mag-walk out ka. Sana hindi ka na nagpunta. So papansin lang ito na naman. Another drama scene na naman ito from family Duterte. Kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.